ang Laguna dahil sa maraming resorts sa probinsya. Isa na rito ang Splash Mountain sa Los Baños, Laguna. Ang 5 hektaryang resort na ito ay malinis at puno ng adventure. We cater to all kinds like yung average swimmers or customers, Class A customers. Meron kaming outdoor jacuzzi, may indoor jacuzzi in every room, ground floor rooms. Pagkatapos, may basketball court, we have tennis court, we have water slides, we have conventions, pavilions. So, halos lahat nandito na. Ang tubig na gamit ng resort na ito ay mula sa Mount Makiling, kaya naman siguradong malinis at nakagagamot ang mga swimming pool dito. Nagpapasalamat ako na itong programa, itong Lakbay Pinas, nagmaterialize dito sa probinsya ng Laguna. Pangalawa ho, gusto namin kayong imbitahan dito sa Splash Mountain. Bukas ho kami 24/7 at anytime po pwede kayo dito pumunta, mag-relax, mag-enjoy. Mayroon ho kaming hot spring dito. Therapeutic po itong tubig ng malapit kami sa Makiling. Imbitahan ko po kayo dito anytime po, any day. Isa pa sa dapat bisitahin ay ang tanyag na Villa Escudero Plantation and Resort. Ito ay isang authentic coconut plantation na ginawang resort. Para malibot ang loob ng Villa Escudero, kailangan sumakay sa isang karitela na katulad nito. Kakaibang lunch naman ang mararanasan dito. Ang masarap na authentic Filipino cuisine ay siguradong perfect match sa mga lamesa na nasa paanan mismo ng isang man-made falls. Isa rin sa mga ipinagmamalaki ng resort na ito ay ang cultural show at iba't ibang sayaw mula sa iba't ibang probinsya. Para sa outdoor activities, Nuvali is the perfect place. Maraming pwedeng magawa dito, mula sa biking, lake activities, wildlife and bird sanctuaries at kung ano-ano pa. Bukod sa mga magagandang resort, huwag na huwag palalampasin ang mga pagkaing tiyak nakikiliti sa inyong mga panlasa. Una rito ay ang sikat na kesong puti o native white cheese na gawa sa gatas ng kalabaw. May tamang linamnam, tamis at alat ang lasa nito. Isa rin ito sa mga pinakadinadayo sa Laguna. Para naman sa ating main course, puntahan natin ang Calle Arcos sa Pagsanhan, Laguna. Ano nga ba ang binabalik-balikan ng mga bumibisita dito? Mga specialty ng Calle Arcos. So we have yung pinakbet, pork binagongan, sinigang na baka at langka, and then garlic chicken. And then ito po yung sa salad, yung kesong pako salad with kesong puti. Tikman naman natin ngayon kung pasok ba ito sa ating panlasa. Yummy! So if you want to try new food, if you want to try Filipino food, drop by Calle Arco Restaurant at Pagsanghan, Laguna, just across the Bangko, Laguna in Pagsanghan. Hindi rin mawawala ang mga pangmeryenda at panghimagas. Ang sikat na manamis na nata de coco. Hindi naman kompleto ang pagpunta sa Laguna kung walang pasalubong na espasol. Malutong at masarap naman na kamote chips at shingaling ang tiyak na masarap na kapartner sa biyahe pauwi galing Laguna. Bahagi po ng Lakbay Pinas, kinamahan ng ating co-host na si Gani Oro ang mga Rotarian upang muling balikan ang mga sinalanta ng bagyong Yolanda sa Ormoc, Leyte para naman sa isang humanitarian mission. November 8 last year, nang manalasa ang bagyong Yolanda, ang Kabisayan ay dinilubyo ng nasabing Category 5 na super typhoon. Mahigit 3 milyong pamilya o mahigit 6 na milyong individual. Ganyan karami ang bilang ng mga sinalanta ng bagyong Yolanda. Ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura ay umabot ng 37 bilyong piso. Klaro po ang panawagan. Tulong. I think this is the poorest of the poor among those areas dito sa Ormoc. So ang ginawa natin, spontaneous naman to sa atin, ay nilunsad natin tong soup kitchen. What we did was to enable the community to do the kitchen work. Alright. Nag-umpisa lang tayo, tapos bandang uli, sila-sila na rin ang mga nagluto rito. Hindi biro ang magpakain ng libo-libong nagugutom sa loob ng 3 buwan. Ang paggawa at pagpapakumpuni ng mga bahay at bubungan ng eskwelahan. Naku, marami ang nagawa ng Rotary.
International and Ormoc, you repaired almost all of the classrooms. Kaya salamat. Tayo po ay pupunta sa laot sa tabing dagat, pasisinayaan ang 46 na mga bangka o motorboats na ito na kompleto po ng gear para sa pangisda, donasyon po ng Rotary Club, Rotary International. Ito yung culmination ng ating ginawang pagtulong dito sa mga victims ng Yolanda. After Yolanda, mating yung mga Rotarians from District 780, tulungan sa amin sa pag-feeding. Pagkatapos, nagplano sa we will give livelihood programs to the people here. Nagtatawag ako sa mga kasama natin, leaders ng ating distrito, kung anong gagawin. So we sent a needs assessment team kung paano saan magandang pumwesto, logistics, yung titiran, pagkain, tsaka yung operasyon ng komunidad. Kung makikita po nyo sa background, ito po yung 46 na mga motorboats. May ano ito? May motor na po ito. Kompleto po ito. May paraphernalia, mayroong propeller, may motor na binili natin, 7.5 horsepower, Okay. 18-footer to. Kakasya dito mga 2 hanggang 3 styrofoam nating 50 kilos. Paano po ang magiging sistema po niyan, Go? Ang ginawa nating sistema na pipirmahan ngayon yung kontrata, yung ating mga bangka, ibibigay natin doon sa Fisherman's Association, Fisher Folks Association. Yung lahat ng gagamit na yan, paglabas sa laot niyan, pagbalik, 10% ng kanilang catch, papasok yan sa asosasyon. At yung 90% ang kanila. So sa 10% na yan, yung 5% ang para maintenance ng bangka. Yung another 5% will be put in a trust fund na po pwede lang gamitin sa emergency nila, microfinance, scholarship ng mga anak nila. Sa biyaheng ito, aking nire-representa ang isang organisasyon, a non-profit, non-stock corporation, Alright. organized by Rotary in the aftermath of Typhoon Yolanda. Yung Fisher Folk Association ay minimithi natin na maging isang tinatawag na Rotary Community Corps. Alright. This is the organization na parang kooperatiba. So yung association na yun, gagawin natin parang Rotary Community Corps para mag-guide lalo ng mga Rotarians mula dito sa Ormoc City sa pagpapalakad ng kanilang Fisher Folk Association. We believe in continuity, no? Kasi may kasabihan nga, no? Give a man a fish and he will live for a day. Correct. Teach them how to fish and they will live for a lifetime. What we are actually giving back to these people ay yung means of livelihood. Sa ating pagbabalik, ang sining at kultura ng mga taga-Laguna ang ating tutuklasin.